Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa IBC 13, ako po si Princess Jordan. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong tanghali sa Balitang Pambansa. Agriculture Department, target na palawigin ang Benteng Bigas Merona program sa 32 kadiwa sites sa Metro Manila at iba pang rehiyon. Ilang mamimili, itinuturing na hulog ng langit ang programang 20 pesos sa kada kilo na bigas ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Batas na magpapalakas para sa pangangalaga at pagpapaunlad ng mga bata, pinagtibay ng Pangulo. Honoraria para sa mga guro na nagsilbi nitong eleksyon, sinimulan ng ipamahagi ng COMELEC. Canvassing ng mga boto, inaasahang matatapos na ngayong araw. At good news sa mga empleyado ng gobyerno, simula ngayong araw, matatanggap nyo na ang hinihintay na mid-year bonus. Una sa ating mga balita, target ng Agriculture Department na palawigin ang Benteng Bigas Merona program sa 32 kadiwa sites sa Metro Manila at Caratig Rehiyon. Ito'y para mas marami pang kababayan natin ang maabot ng murang bigas alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Si Vel Custodio ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Vel! Princess, natupad na ang ipinangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan maaari nang mabili ang bigas sa halagang 20 pesos na tinangkilik naman ng mga mamimili lalo na sa paglulunsad nito sa Metro Manila. Pesos kada kilo na bigas ng National Food Authority. Kung susumahin, 200 pesos lang ang magagastos niya sa bigas na kasya na aniya sa 2 linggo. 10 kilo po. Pang ilang araw niyo po yun? Siguro abot po ng 2 linggo. Po, syempre masaya po kasi laking tulong po sa aking pamilya po yan. Yung matitipid ko po para sa ibang pangangailangan po ng aking pamilya. Ikinatuwa rin ni Irene na natupad na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pangakong 20 pesos na bigas. Ay malaking tulong po ito sa tulad namin mga senior, lalo na po yung ibang walang trabaho, hindi na po nakakalakad. Malaking tulong na po ito, nakakakain na po kami ng sapat. Salamat naman po at natupad na po yung sinabi po ni President po ang nagsabi nito na bibigyan na po ng tao ng 20 pesos para kahit magkano yung anbibi ng tao, pwede na po sila makakain ng 3 beses sa isang araw. Ngayon po, nagkakaroon na sila ng option na mas mura at the same time, mas maganda yung kalidad. So, talagang nakikita natin na talagang gusto nila itong programa na to. So, kailangan po medyo i-target po natin muna kung sino po yung pwedeng mag-avail. Target ng Department of Agriculture na maipatupad na ang Benteng Bigas Merona program sa 32 kadiwa ng Pangulo site sa Metro Manila at mga Caratig Rehiyon. 25 kadiwa ng Pangulo site sa nagbebenta ng 20 pesos kada kilong bigas sa Metro Manila at mga Caratig probinsya ngayong araw. Habang inaasahang madadaglagan pa ito ng 7 kadiwa sites bukas. 35,000 bags na ng NFA rice ang naihatid kaagad sa Cebu pagkatapos sa eleksyon. Ayon sa kagawaran ng agrikultura, maaari na rin ituloy ng mga local government units ang pagbebenta ng NFA rice. Sa ilalim ng Food Security Emergency ang pagbebenta ng 20 pesos sa bigas. 25% broken ng bigas ng National Food Authority ang ibinebenta sa 20 bigas Merona program. Hanggang 30 kilo kada buwan ang maaaring bilhin na 20 pesos sa bigas sa mga nasa vulnerable sectors, kabilang ang mga miyembro ng 4Ps, may kapansanan, senior citizen at solo parent. Inaaral natin kung gusto pa natin palawigin o expand pa para i-include po natin yung mga nasa lower income bracket. Yun po ay pinag-aaralan namin ngayon at syempre tinitignan namin yung buong statistics nito, syempre kasi para ma-allocate po natin ng mabuti para sa kanila.
20 hanggang 30 sako ng bigas munang idinedeliver ng DA Food Terminal Incorporated na NFA Rice para sa paunang implementasyon ng 20 pesos sa bigas. Tiniyak naman ng DA na hindi mauubos ang stocks para sa naturang programa pagkatapos ng anihan season. Sa panayam naman ng Mike Abe Live kay NFA Administrator Larry Lacson, binabulaanan niya ang mga patutsada na ginagamit lang ang naturang programa sa eleksyon. Wala pong halong politika ito at na-explain na nga po ito ng kahit ni Secretary Kiko kasi pinag-uusapan na namin ito last year pa, Hunyo pa. Ayon sa NFA, tuloy-tuloy pa rin ang orders sa Visayas. Princess, sa formal na paglulunsad ng benteng bigas, meron na talaga namang tinangkilik ito dito sa Bureau of Animal Industry na kadiwa ng Pangulo. At ito nga kasama natin ang ilang mga sumubok na dito sa salo-salo na pinangunahan ni DA Secretary Francisco Q. Laurel Jr. Ito sila, si Nanay Susan at saka si Nanay Rosie. Nay, kamusta naman po yung kalidad ng bigas at saka yung amoy niya? Kamusta naman po? Ay, mabuti po. At saka talagang wala siyang amoy. Masarap. At saka hindi gaya dati na mapula. Ngayon, maputi na siya. At saka masarap isain. Simula po ba ngayon, magiging tuloy-tuloy na yung pamimili niyo po? Oo po. Sana nga po. Tuloy-tuloy na. Kayo naman po, Nanay Rosie, kamusta naman po yung lasa ng 20 pesos na bigas? Nabusog ako, ang sarap. Parang kalibel na yung mamahaling bigas. At sana tuloy-tuloy din yung tag-20 kahit pa medyo malayo kami dito. Pipila kami dito sa Kadiwa. Talagang pumipila kami. So, maraming salamat sa mahal na Pangulo kasi natupad na yung 20 pesos na bigas. Ayan po, maraming salamat po at patunay nga yan, Princess, na suportado ng mga mamamayan, ng mga mamimili itong programa ng Pangulo. Maraming salamat, Vel Custodio ng PTV. Hulog naman ng langit para sa mga mamimili ang 20 pesos na kada kilo ng bigas ng pamahalaan sa Kamuning, Quezon City. Bukod kasi sa mura, maganda pa ang klase ng bigas. Si Mary Ann Bastasa ng Radyo Pilipinas para sa Balitang Pambansa. Maaga pa lang ay bukas na ang pwesto ni Tatay Javier dito sa Kamuning Market sa Quezon City para magbenta ng 20 pesos na kada kilong bigas. Sa ilalim ng benteng bigas, meron na. Kwento ni Tatay Javier, marami raw kasing bumibili nito sa kanila. Sa katunayan, umabot na sa mahigit 20 bags ng tig 50 kilos ang nabebenta niya. Kami magsitinda ay masaya rin sa kanila bili. Dahil ito naman ay talagang pangkandila. At para mabigyan natin ng kasiyahan yung hinihirit nilang 20 pesos, hindi narito na yan. Bukod sa nakakatipid ang mga mamimili, marami rin ang nagsasabing maganda ang kalidad ng NFA rice. Ay maganda yan, talaga napakaganda at napakasarap. Ay talaga quality yan. Ay bigas natin yan, galang yan ng Nueva Ecija, Isabela at saka sa buo dito sa buo Pilipinas na kinuha ng NFA. Lubos naman ang pasasalamat ng mga mamimili na kabilang sa tinatawag na vulnerable sector. Gaya na lamang ng senior citizen na si Tatay Ricardo na laking tipid daw sa araw-araw niyang gastusin. Malaking bagay kasi yung sa 48, bali 3 kilo na yung 2 kilo na yung may menos mo di ba? So para sa mga senior, talagang hulog ng langit. At dahil mga nasa vulnerable sector pa lamang ang maaaring maka-avail ng 20 pesos na kada kilong bigas, hinihingan sila ng ID sa Kadiwa Kiosk dito sa Kamuning Market para ilista ang kanilang pangalan, tirahan at gamit na ID. Mula sa Radyo Pilipinas, Mary Ann Bastasa para sa Balitang Pambansa. Nararamdaman na sa mga probinsya ang isa sa mga pangunahing pangako ni Pangulong Marcos Jr. gaya na lamang sa bayan ng Biliran kung saan nagsimula na rin ang pagbebenta ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. May balita Pambansa si Rodrigo Victoria ng Philippine Information Agency, Biliran. Bilang pagtupad sa pangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., umarangkada na rin sa bayan ng Biliran, lalawigan ng Biliran ang pagbibinta ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Ayon kay Biliran Municipal Agriculturist Lemuel Antonio, simula pa noong Agosto 2023, nagbibinta na ng tig 20 pesos kada kilo ang kanilang munisipyo sa mga mahihirap na pamilya. Simula sa 200 hanggang 700 benepisyaryo, inaasahan ng lokal na pamahalaan ng Biliran ang pagdami pa ng mga individual at pamilya na makakabenepisyo sa programa. Sa ginawa po natin, una-una,
we empower our sectors, the farmers. Yung rice farmers po natin na sila po yung bida sa programang ito. Of course, in support po ng Department of Agriculture Rice Program na 20 pesos per kilo, we known as complementary program. And of course, the local government unit of Biliran. So ito po yung mga direct na sumuporta po para maisakatuparan yung inspirasyon po o yung pangarap ng ating Presidente, President Marcos, na magkaroon po talaga ng murang bigas para sa ating pamilya o may hirap na pamilya. Naging posible ang pagbibinta ng murang bigas sa biliran simula nang ipatupad ng Department of Agriculture ang 2,000 pisong subsidy sa binhing palay at fertilizer kada magsasaka. Binabayaran naman ito ng mga magsasaka sa pamamagitan ng pagsusupply ng palay sa munisipyo pagkatapos ng anihan. Gamit ang food subsidy booklet, nakabibili naman ang mga benepisyaryo ng tig 5 kilong bigas kada linggo. Ibinibinta naman ng lokal na pamahalaan ang bigas sa mga benepisyaryo. Mula sa Philippine Information Agency, Biliran, Rodrigo Victoria, Balitang Pambansa. Matagumpay na nailunsad ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang kadiwa ng Bagong Bayaning Mangingisda o KBBM program sa Bao de Masinloc sa West Philippine Sea. Ayon sa Malacanang, nagpadala ang pamahalaan sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng fish carrier na MV Mamamalakaya sa karagatan at direktang namili ng mga sariwang isda at lamang dagat na nahuli ng mga mangingisda roon. Kasabay nito ang pamamahagi rin ng libreng petrolyo at yelo. Layo ng programa na matugunan ang hamon sa paglalayag at mapagaan rin ang gastusin sa paghuli ng mga isda. Bahagi ito ng atikain pa rin ni Pangulong Marcos Jr. na isulong ang maritime development sa West Philippine Sea at paigtingin ang food security. Magandang balita po para sa mga empleyado ng pamahalaan. Simula ngayong araw, Mayo 15, ay matatanggap na ang mid-year bonus ng mga kwalipikadong kawani ng pamahalaan. Ang bonus na ito ay katumbas na 1 buwan na batayang sahod, alinsunod sa mga batas at alituntunin na ipinatutupad ng Department of Budget and Management. Sa ilalim ng Budget Circular No. 2017-02, makakatanggap ng mid-year bonus ang mga regular at contractual, casual na personnel, mapa-national o lokal, basta't nakapaglingkod ng hindi bababa sa 4 na buwan mula July 1, 2024 hanggang May 15, 2025. Nananatili sa serbisyo sa nabanggit na petsa at may satisfactory performance rating noong 2024. Kasama sa saklaw ng bonus ang mga kawani sa mga sangay ng gobyerno gaya na lang ng ehekutibo, lehislatura, hudikatura, mga konstitusyonal at komisyon, mga state universities and colleges at mga GOCCs na sakop ng CPCS. Gayon din ang mga uniform personnel tulad na lamang ng AFP, PNP, BFP, BJMP at Philippine Coast Guard. Samantala, hindi naman saklaw ng bonus ang mga consultant, student workers at mga taong kinuha sa pamamagitan ng job orders o kontrata ng serbisyo na walang employer-employee relationship. Hindi rin kasama ang mga ahensyang exempted sa RA 6758 at mga GOCCs na may sariling approved compensation system. Ang pagpopondo para sa mid-year bonus ay magmumula sa mga nakatalagang budget ng bawat agency, LGU at GOCC. Para sa mga wala pang sapat na pondo, maaaring gumamit ng Miscellaneous Personal Benefits Fund o i-charge ito sa kanilang corporate operating budget. Lahat ng ito ay isinagawa upang mapanatili ang motibasyon at serbisyo de kalidad ng mga lingkod bayan. Nagsimula na ang ginagawang mano-manong bilangan ng balota kung saan halos 60 ballot boxes ang anila ikasalukuyang pinoproseso ng random manual audit teams ng COMELEC. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni JM Pineda, live. JM! Princess, higit 100 mga ballot boxes na nga ang dumating dito sa Random Manual Audit Committee dito sa Pasay City at inaasahan nga na ngayong tanghali o ngayong araw ay matatapos na yung ilang mga ballot boxes sa processing o yung pag-o-audit na ginagawa ng mga RMA teams.
Nasa 59 na mga ballot boxes ngayon ang nasa proseso ng pagbibilang ng mga random manual audit teams. Kadalasan daw nasa hanggang 1 hanggang 2 araw ang inaabot ng pagbibilang ng mga ballot boxes dahil may ilan daw dito na halos 1,000 balota ang laman. Sa ngayon ay nasa 129 na mga ballot boxes na ang natanggap o 159 Princess ang natanggap na mga komite dito kung saan halos nasa 50 ballot boxes na ngayon nadagdag simula pa kagabi. Ayon sa Commission on Election, 24 oras daw kasi silang tumatanggap ng ballot boxes, kaya kahit madaling araw ay nadadagdagan ang bilang nito. Kabilang sa mga nagpadala na ng kanilang mga ballot boxes ay ilang mga syudad sa Metro Manila, gaya ng Caloocan, Mandaluyong, Pasay, Muntinlupa, Navotas, Las Piñas, Pateros at Makati. Ilang mga nalawigan na rin mula sa hilagang bahagi ng Luzon nang dumating na ang ballot boxes, gaya na lamang ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, Ifugao at Nueva Vizcaya. Pasok na rin ang mga ballot boxes galing sa Region 3 at 4, kabilang na nga dyan yung Pampanga, Tarlac at Rizal. Princess, ilang mga lungsod at lalawigan na nga rin yung inaasahan na magpapadala ngayong tanghali ng kanilang mga ballot boxes, kung saan kasama nga dyan ang isa sa mga pinakamalaking bilang ng mga botante na Quezon City. Isa naman na sa nilinaw ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRB na kung sakali man na may nakitang mga discrepancy o pagkakaiba sa numero ng mano-manong bilangan at ng election returns, ay tinitiyak na mga ito na alamin nila ang mga naging dahilan nito. Dagdag pa nila, Princess, kapag umabot sa 10 discrepancy at technical evaluation committee na ang mag-aayos at titignan muli ang makina para malaman ang problema. Posible naman daw na ngayong araw ay mga ballot boxes na matapos sa bilangan at malalaman rin kung may mga discrepancy o pagkakaiba sa naging resulta ng election returns. But this morning, when I walk around, merong isang team dyan, naka-assign sa kanilang ballot, has only 192 ballots. So they're almost, almost there. So I expect them to finish their counting and the reconciliation and everything, preparation of the minutes, this noon. Kasi yun nga ang ginagawa ng ating RMA team, Tinitingnan nila kung yung mga manual counting nila ng ballots, tama ba na pagkinumpara dun sa nasa ER, election return na produce ng basin, magkaparehas ba sila? Kung hindi, yun ang tinatawag nating variance. And bago nila i-close yung kanilang trabaho, they try their best to determine ano yung nag-cause ng variance and to resolve. Princess, umaasa nga rin ng PPCRB na magiging daan itong manual voting o random manual voting o random manual counting o audit na maging daan ito para maniwala yung ibang mga politiko na gusto pa ng random, ng panibagong manual recounting. Yung iba kasi humihiling pa ng random ng manual recounting ngayon. Sana daw ay umaasa sila na maging daan ito para maniwala na yung mga politiko na yan sa bilang na inilabas ng ACM. At kanina nga lang, Princess, kakapasok lang, dumating na yung mga ballot boxes ng Quezon City dito sa lugar. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Princess. Maraming salamat, JM Pineda ng PTV. Nakipag-ugnayan na ang PPCRB sa COMELEC kaugnay ng nakita nilang hindi tugmang bilang ng mga rehistradong botante sa aktual na bilang ng mga bumoto. Paliwanag ng COMELEC, nagkaroon ng mislabeling. Alamin natin ngayon ang sitwasyon sa PPCRB sa Balitang Pambansa ni Rod Lagusad ng PTV Live. Rod! Princess, nangingi ng klarifikasyon o paliwanag ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRB sa COMELEC kaugnay na naging paliwanag nito na mislabeling. Ito'y patungkol sa naobserbahan ng kanilang mga volunteers sa website ng COMELEC. Ayon kay PPCRB spokesperson Ana Singson, naobserbahan ng kanilang mga volunteer na hindi tugma ang bilang ng mga rehistradong botante, aktual na bilang ng mga bumoto at bilang na nakas o naiboto sa ilang lugar sa website ng COMELEC. Makikita kasi na mas malaki ang bilang na nakas na boto kumpara sa bilang ng aktual na mga bumoto. Ayon kay PPCRB spokesperson Ana Singson, kanilang nakita ito sa Zamboanga City at Dumaguete City. Base sa halimbawa na kanilang ipinakita, gabi ng May 12, Lunes ang screenshot sa Zamboanga City, habang umaga naman ng May 13, Martes, yung sa Dumaguete City. Anya, una na silang nakipag-ugnayan sa COMELEC kaugnay nito at ang naging paliwanag ay nagkaroon
ng mislabeling kung saan ibang datos ang nailagay. Paliwanag ni Singson kanila itong ginagawa para hindi magkaroon ng cloud of doubt. Anya kanilang sinisiguro na lahat dapat ay maipaliwanag. Kaugnay nito, ng kanilang tingnan ng website ng COMELEC ngayong araw, ito ay naitama na. Ayon sa PPCRB, nais silang maintindihan kung ano ang maling datos na nailagay. Dagdag na naturang Citizens are nais nila ng mas malalim na paliwanag kaugnay nito at hindi lang mislabeled na una nang nasabi sa kanila. Princess, tiwala naman ng PPCRB na kanilang ma-check o makukumpirma ang election returns dahil patuloy ang pagdating ng mga physical election returns dito sa command center ng PPCRB sa Maynila. Sa kasalukuyan, kanila pa rin hinihintay ang mga ERs na manggagaling mula sa Visayas at Mindanao. Princess? Maraming salamat, Rod Lagusad ng PTV. Mas pinaigting na seguridad at matibay na koordinasyon ng mga ahensya dahilan sa pagbaba ng election-related incidents ayon yan sa PNP. Si J. Mark Dagala ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. J. Mark. Princess, positibo nga ang Philippine National Police sa natupad nila ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking ligtas, maayos, tapat at patas ang Hapon ng Bayan 2025. Ito'y matapos sila makapagtala ng mahigit 50% pagbaba sa election-related violence nitong 2025 national and local elections. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marfil, ang pagbabago ngayong taon ay bunga ng mas pinaigting na seguridad, matibay na koordinasyon sa Commission on Elections at Armed Forces of the Philippines. Kasama rin dito ang maagap na pagde-deploy ng mga tauhan sa mga election areas of concern. Batay sa pinakahuling datos, 49 na election-related incidents ang na-validate na ng PNP. Mas mababa kumpara sa 105 incident na naitala noong 2023 barangay at sangguniang kabataan elections. Sinabi pa ng PNP Chief, ang mas babang ERI ay malinaw na patunay ng mas panatatag na pagbabantay ng PNP lalo na sa mga rehiyong itinuturing na areas of concern. Mula sa Campo Crame, J. Mark Dagala ng Radyo Pilipinas para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, J. Mark Dagala ng Radyo Pilipinas. Ilang panukalang batas ang ipinagtibay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kabilang na dyan ang batas na layong palakasin ang pangangalaga at pagpapaunlad sa mga bata, partikular na ang mga bagong panganak hanggang 5 taong gulang. Si Kenneth Pasyente ng PTV sa Balitang Pambansa. Nilagdaan ng Pangulo ang Republic Act No. 12199 o ang Early Childhood Care and Development System Act na layong patatagin ng pag-aaruga, edukasyon at nutrisyon para sa mga bata mula pagkapanganak hanggang edad 5. Layunin ng bagong batas na ito na matiyak ang development at kapakanan ng mga bata at maibigay sa kanila ang matibay na pundasyon bago pumasok sa formal na edukasyon. Isa ito sa mga prioridad na inirekomenda ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2 upang palakasin ang sistema ng edukasyon sa bansa. Nirepil nito ang Republic Act 12199 o ang Early Years Act of 2013. Sa ilalim ng batas, ang ECCD Council ang mangunguna sa pangangalaga sa mga bata na wala pang 5 taon, habang ang Department of Education naman ang mangangasiwa sa mga may edad 5 hanggang 8. Pinalalakas din ng batas ang edukasyon para sa mga may kapansanan gamit ang sistema na angkop sa kanilang kondisyon. Pirmado na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang amyenda sa Republic Act No. 11235 o ang Motorcycle Crime Prevention Act na naglalaan ng 20 working days para maisalin sa bagong may-ari ang rehistro ng motorsiklo. Sa ilalim nito, binaba ang multa para sa paglabag upang mas mapadali ang pagsunod ng publiko sa batas at maiwasan ang agarang pagkakakulong o pagkumpiska ng sasakyan. Mula sa dating 20,000 pesos hanggang 50,000 pesos na multa, ngayon ay 5,000 pesos na lamang ang ipinataw para sa mga hindi agad makakalipat ng rehistro. Hindi na rin pwede ang kumpiskasyon ng motorsiklo kung may naipakitang maayos na dokumento ang may-ari. Inilalagay din sa batas ang paggamit ng malaki, nababasa at color-coded na number plates para sa lahat ng motorsiklo. Ang mga mahuhuling walang plaka o hindi nababasa ang plaka ay papatawan ng multang hanggang 5,000 pesos. Kapag tampered o peke ang plaka ay may katapat na parusang 6 na buwan hanggang 2 taong pagkakakulong at multang hanggang 10,000 pesos. Mula PTV Manila, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa.
Ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Transportation Department na pag-aralan ang iminumungkahing mas mataas na insurance coverage para sa mga pribadong sasakyan. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, sa harap ito ng mga nakalipas na road mishap. Giit ng palasyo, pag-aaralan daw itong mabuti. Ayon kay Communications Undersecretary Palace Press Officer Attorney Claire Castro pa rin, matatandaang hinimok ng Alliance of Transport Operations o Operators and Drivers Association of the Philippines o ALTODAP si Pangulong Marcos Jr. na itaas ang saklaw ng bayad sa insurance sa ilalim ng Compulsory Third Party Liability o CTPL. Ayon sa grupo, dehado ang mga pasahero ng mga pribadong sasakyan dahil sa kasalukuyang regulasyon kung saan ang pinakamataas na maaaring makuha sa ilalim ng CTPL ay 200,000 pesos lamang. Opo, pinag-utos na po ng Pangulo kay DOTR Secretary Vince Dizon na pag-aralan po mabuti ang proposal tungkol sa higher insurance coverage para po sa PUVs. Ito naman po ay para sa karagdagang proteksyon para sa lahat na maaaring mabiktima ng negligence o aksidente sa kalsada. Pero muli, sasabihin po natin pinag-aaralan po ito mabuti kung ito ba'y nararapat at ito po ba ay napapanahon. Binigyang diin ng Malacanang na hindi nagbabago ang posisyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa issue ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Presidential Communications Office Under Secretary Claire Castro, noon pa man ay hindi ito isinusulong ng Pangulo dahil magdudulot lamang ito ng pagkakawatak-watak at pagkaantala ng serbisyo publiko. Muli ring iginit ng Malacanang na hindi involved o walang kinalaman ng Pangulo sa impeachment trial ng Vice-Presidente dahil hiwalay itong proseso ng konstitusyon. Wala pong anumang balita patungkol sa pagpursu ng Pangulo sa impeachment or sa impeachment trial ni VP Sara. So yan po ay ating tinututulan at pinasisinungalingan po. Wala pong sinasabing anumang pagkumpiyansa na para mapatalsik o matanggal sa pwesto ang Vice-Presidente. Asahan na ang pagharap ni na ML Party List First Nominee Attorney Laila De Lima at Akbayan Party List First Nominee Attorney Chel Jokno sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos nilang tanggapin ang alok ng Kamara na mapabilang sila sa House Prosecution Team. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Mela Lesmoras. Kumpirmado ng sasali sa House Prosecution Team na haharap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sina ML Party List First Nominee Attorney Laila De Lima at Akbayan Party List First Nominee Attorney Chel Jokno. Inaasahan kasing parehas na mananalo sa eleksyon ang mga party list na kinabibilangan nila, kaya't pagpasok ng 20th Congress, uupo na rin sila bilang kongresista. Sakto ito dahil mababawasan din ng miyembro ang House Prosecutors dahil ang ilan sa kanila natalo sa halalan. Ayon kay De Lima, formal nang inalok sa kanya ang posisyon, bagay na tinanggap naman niya. Yes, I'm definitely convinced that there is strong evidence against the VP Sara. Talagang minonitor ko closely yung mga hearings sa Quadcom, sa hearings ng Committee on Good Government and Public Accountability, lalo na yung sa usapin ng confidential and intelligence funds, lalo na also dun sa usapin yung kanyang lantaran na pag-threaten sa buhay ng Pangulo, ng Speaker at ng First Lady. That is totally unbecoming of a very high official as the Vice President. Sa hiwalay na pahayag ng Akbayan, ibinahagi rin nila ang pagtanggap ni Jokno sa posisyon. Si House Speaker Martin Romualdez malugod ding tinanggap ang inaasahang pagsali ni De Lima at Jokno sa impeachment prosecutors ng Kamara. Anya, hindi lang kasi sila mga veteranong abogado, kundi may mahabang track record din ng pagsusulong ng rule of law at demokrasya, kaya't malaki ang maiaambag nila sa prosekusyon. Sa ngayon, habang hinihintay pa ang impeachment trial, muli namang iginiit ni House Committee on Good Government Chair Joel Chua, re-elected congressman ng Maynila at isa sa impeachment prosecutors na naniniwala siyang malakas pa rin ang kanilang laban sa kabila ng mga umusbong na issue nitong eleksyon. Evidence, nandoon naman, intact pa rin yan. But at the end of the day, syempre, yung mga senator judges, so sila naman ang mag-appreciate
ng mga ebidensya na ilalatag namin. So, let's see. Mula sa PTV, Melalas Moras para sa Balitang Pambansa. At dyan po nagtatapos sa 30 minuto ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan niyo kaming muli mamayang alas 6 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa IBC 13, ako po si Princess Jordan, hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.